So good morning, UC Bendo with box tayo, video. Ito yung bagong box namin, pinagawa sa Carpenter. Or yung parang taga-design ng box namin dito. And ito yung nagawa niya, this is for 3 variants, coin slot only. So para sa mga pumupunta sa store namin, para i-pick up. So pwedeng ganito, diretso na. Tapos may takip yan, by the way, yung dispenser ito yung takip na ginamit ko. So tatakpan mo kasi yan siya tatlo. Okay. Yung iba, nilalagyan pa nila ng cellophane para hindi talaga pumasok yung hangin. Kasi sealed yan, yung ating para hindi siya pumangit yung mga yosi sa loob. And pag naka-install na ganito, ready to use na ito, plug and play mo lang talaga. Pwede mong i-setting yung price. Ito yung button pang setting ng price. So, kailangan mo lang buksan yung atip. So, syempre sa'yo yung susi. Yung lahat ng yan, plug and play lang talaga. Dito mo naman nilalagay yung mga panukli. Lagyan ko na ngayon. Piso-piso lang lahat. Lagyan mo dito ng mga piso. So, malaki naman ang container nito. Siguro, may video ako niyan kung gaano karami yung pwedeng ilagay sa ganyang klaseng coin hopper. Siguro kahit mga 700 coins na tigpipiso. Lagyan mong lagay. Okay. Or siguro 1,000 kasi yung last time ginamit ko is, makita niyo sa video, video na yun. Parang 500 yun. Tapos parang hindi pa siya nagkalahati. Tapos, kayang-kaya niya pa rin iikot. So, yan. May tatlo tayong, kapag ito yung coin slot only ito, wala pang bill acceptor. Kapag yung box na, according sa nakausap natin na, carpenter, kapag may bill acceptor daw, pwede nang i-move ito punta dito. Tapos dito ilalagay yung bill acceptor. So, lalaki yung box natin ng konti. Tapos kung gagawin namang 4 na variant, which is uncommon, kasi common binibili sa amin 3 variant lang. Pero kung gagawin daw 4, i-move naman daw ito papunta doon. Lalaki naman papunta dito kasi lalagyan ng pang-4 dito na variant. So pag bumili sa amin sa Shopee na with box, so yun sa ngayon medyo nahirapan kaming mag-ship ng with box kasi kailangan i-install. So ang plano ng carpenter mismo is i-install na namin lahat dito. Tapos itong wire, patakbo na namin dito. Pero itong tatlo, hindi mo na namin i-install. Itong tatlo, 1, 2, 3. I-unscrew ito, unscrew. Kasi i-screw mo lang naman ito, dalawa lang, 1, 2. Tapos ito naman, dalawa. Dito mo i-screw, 1, 2. May paa naman siya, yung parang spacer. Tapos ito naman, 1, 2. So i-unscrew muna namin ito, din babalot namin sa foam. Ito kasi yung madaling masira kasi acrylic siya. So hindi naman namin, kasi kahit yung namin, saan namin nilalagay yung pang screw, ginawa na namin metal para hindi mabali. Pero ito, hindi pa rin namin magawang metal. Sinubukan namin siyang gawin ganito, parang metal din. Although, naging mas mahal siya, syempre. Pero, umiinit kasing metal. Pag uminit yung panahon, iinit din yung yosi sa loob. Delikado pa. No? Masisira pa siya. Unlike itong acrylic kasi, kahit mainit siya, walang problema. Hindi init yung mga yosi. Especially pag nilagay mo na yan dito, marami na. So, baka uminit yung mga yosi dito, masira. Okay? So, lalo lang walang bibili. So yun, i-unscrew na lang, tapos kayo na lang yung mag-i-screw pag dumating na dyan. So tanggalin nyo sa foam, tapos i-screw nyo lang. Ito yung number 3, number 2, number 1. So ano kasi yan nakalagay. So usually yung mga buyers natin, pag dumating sa kanila, itong mga nakasulat dito, hindi nila binabago yan. Kung nilalagyan nila ng sticker dito, sample, ito yung, yung brand ng variant 1, brand ng variant 2, brand ng variant 3, tapos ito enter lang. Tapos nilalagyan nila minsan ng steps dito. Pero itong steps kasi is sa machine natin. Hindi naman ata kailangan talaga lagyan ng steps. Pero kung, syempre, minsan may mag-explain, no? Lagyan na lang Tagalog or Bisaya or English, kayo na bahala kung anong gusto nyo. Or sa amin, Chabacano. Pwede nyong pwede nyong piliin. Bali, ganito kasi ang style nito eh. Kapag hindi ka pa nakapili, hindi naman siya papasok yung coin. Lalabas niya lang ulit. Kaya pag hindi ka pa nakapili kung anong klase or ilang piraso yung bibilhin mo. So, itong 1, 2, 3 signifies itong nakalagay dito 1, 2, 3. So, yun lang. So, kapag tinakpan natin to, testing natin. Kasi may bibilhin nito eh. Pupunta sa store mamaya. In-explain ko lang kung anong kaibahan kapag sa Shopee bumili. Kasi syempre, medyo malayo kami sa Buanga City. Ganun yung ginagawa natin para hindi na mahirapan. Ini-install na namin ito dito. Pero itong dito, yung mga dispenser, hindi. Kayo na lang mag-screw. Kailangan nyo lang ng screwdriver. Tsaka, sana yung medyo malaki para hindi kayo mahirapan. So, sinet ko siya piso, 3 pesos, 5 pesos, at saka 7 pesos yung setting ko. Pero pwede nyo ma-setting. Kasi dito lang yung pang-setting. Andyan yung button, no? May video ko nun paano mag-setting. So, may button doon sa loob. Hindi yung pinipress. Hanggat gusto nyo magpalit ng presyo. Okay.
So, ito kasi sample ko lang ito. So, let's say ito. Pag press mo siya, ilagay mo the enter number of pieces kung ilang piraso. So, 3 pesos yung 1 piece. So, kung gusto mong i-press ulit, button to add pieces. Pwede siyang i-press. Yan. Kapag 5 pieces, 15 pesos na total yung kailangan mong ibayad, pero 5 na yung ibabalik niya. Kung gusto mo namang i-cancel, press ka lang ng kahit anong button. Let's say 2 or 3. Kasi ito man yung press mo kanina, di ba? Let's say 2. Maka-cancel siya. Di ba? So, bibili tayo bili ako ng, let's say, isang piraso ng tag 3 pesos. Itong na to. So, black to proceed. Pag press mo ng black, pag biblink ito, that's the time, mag-accept na siya ngayon ng pera. So, lagyan tayo ng 5. Pumasok na siya. Then, yan. 5. So, narinig niyo yan. Tapos, may 2 piso daw siyang change. Nandiyan lang yan siya sa magit. So, kunin natin yung sukli. Dito, 1, 2. Check natin kung baka sobra. So, sa changer niya, wala namang issue yan. Wala tayong gumagawa ng changer. So, may 2 siyang hinulog na sukli. Yung yosin niya, andun. So, may ramp kasi yan siya. Papunta dito. So, andito yung yosin niya. Ito yung sukli niya. Subukan naman natin yung ito. Let's say, magkano 5 pesos ito, no? Bili tayo isa or dalawa. Gawin ka lang 3. Para 3 pieces, 15 pesos. Yan. So, hulog tayo ng 10. Kailangan ko pa ng... Okay. So, makita mo, lalabas yan siya 10. Kulang pa daw. So, hindi pa siya titigil. Hingi pa siya ng... Kunin ko ulit yung 10 pesos na yun. Para makita natin for example lang. Wala na akong coins. Yan. Basta sa changer, piso-piso na ilalagay natin Yun sa may changer. Yan, may 10 ako ulit. Hulog ko ulit yung sa pang 10. So, magiging 20 siya, di ba? Magiging 20. So, makikita mo yan dyan. Balance mo daw 20. Ang ilalabas niya is 3. So, bawat hulog niya, makikita mo minaminosan niya yung pera. So, tigpa 5 peso man. Yan, nahulog na isa. 50 na lang. Ito na, Yan. Nahulog na 2, 10 peso na lang yung natira. Yan, kasi 3 yung binili natin diba? So, mayroon pang 5 peso na sukli. Diyan na yung 3 yosi. So, bilangan natin yung coins na hulog. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung kanina, 2 piso. Ito yung 5 pesos na sukli mo ngayon. Check natin baka sumusobra yung sukli, no? Delikado yun. Lugi tayo. Hindi yan. Kasi yung mga coin hopper, hindi nagkakamali yan. Yun. Kunin ko ulit yung coin na yun para makabili naman ako ng tag 7 pesos. Ay, medyo mahirap pag kulang ako ng coins na papalit ko kasi sa napabuo. So, ito yung kanina. Ito yung number 3 naman. So, bubuksan ko na lang para makita natin. So, by the way, may takip yan siya. Baka inisip natin may takip. Pinakita ko na kanina. Yung takip ito. Ito, 3 piraso din. So, bili tayo ng 3. Pang third. This is 7 pesos. Ito kasi siya. So, isa lang muna bibilin ko. Okay, just for testing. So, yan. 5 peso pala yung nahulog. 5 peso pala yung nahila ko na coin. 2 pala sila. So, 5 yung nahulog ko. Nahulog pa ako isa pang 5. Nandun yung 10 sa ilalim ng coin slot. So, dito naman, medyo nahirapan tayong magkuha ng pera, no? So, ang ginagawa nila dito, meron silang parang container nilalagay dyan. Para kung mag-harvest sila, hilain lang nila yung container na yan. Okay. Kahit ganyan, okay naman. Hilain mo na naman. Dahil naman baba lang naman ito. So, tayo ka lang din. Hilain mo yung coins. So, 5 lang kasing nalagay ko. So, 5 lang siya. Lagay ka lang isa pang 5. Para maging 10. So, makita mo dyan. 10 daw yung balance. Isa lang ilalabas niya. 7 pesos man isa. Yan. Tapos, may 3 piso ka pa. Na sukli. Check natin. Yan, hindi sa sobra yan. Check natin para makita natin na hindi talaga siya sumasok. 3 pesos. Ito yung 2 pesos kanina. Yan. Tapos ito yung 5 pesos. Yung second. So, ganun kadaling gamitin. Yung action niya ng dispensing, yan dyan, no? Meron tayong dispenser dyan. I think may separate video na rin ako nyan. Kapag wala nang laman yung UC, wala nang laman yung dispenser, hindi mo na mapipress ito. Hindi mo na mapipress. I think may separate video din ako nun. Makikita nyo rin yan sa ibang video ko.
Kasi ito ang gustong ipakita, yung meron na siyang box. Hindi ko naman gustong i-explain lahat paano mag-edit price. May separate video tayo doon paano mag-edit price, paano gumagana yung dispenser. Kung sakaling merong error, anong gagawin mo sa dispenser? So, madali lang, unscrew mo lang siya, check mo lang yung dispenser. Minsan natatanggal yung wire sa sensor. So, dito, kapag nakabox na, hindi na yan matanggal. Kasi usually, nangyayari yon kapag bumili sa amin ng kit, tapos sila yung nagkabit, minsan nahila nila yung wire. Pero tinuturo naman natin paano ibalik. So yun, maraming salamat. Thank you for watching this video. Any questions, pwede tayong mag-chat sa FB page namin. And yun nga, yung mga questions like paano baguhin yung presyo, yan. Pag sakaling nagka-error, hindi nagbilang ng nahulog, nandyan yan sa loob lang yung problema sa may sensors, sa sensor. So, anong mangyari kapag naubusan ng panukli, yan. Anong nangyari kapag maubusan ng yosi. Meron tayong separate video para doon kasi hindi ko malagay sa isa kasi sobrang haba. So ito, gusto ko lang ipakita yung itsura niya kapag meron na siyang mga box. Katulad nito. So ito yung mga common box natin ngayon. Medyo marami-rami din yung pinagawa namin na box. Para yun sa mga first batch na nagpagawa. So nilagay ko lang sa video para alam ng tao. Kasi may bumibili din sa amin sa Shopee na kapag sa Shopee kayo bumili, hindi namin po ito ini-install, itong tatlo. Pero yung iba, ini-install na po namin kasi safe naman yan. Itong tatlo lang kasi pag nag-shipping ka na kasi, pagalaw-galaw na yan, doon na tayo magkaka-problema sa mga shipping. Okay. So lahat yan nakatabingi, mayroon yan siyang ramp dito, may ramp makita mo. Okay, sliding yan, ito sliding din yan diyan para pag mahulog yung yosi, straight talaga, takbo dito. Tapos yung coins naman, straight talaga dito. Hindi siya bumalik doon sa loob ng box. So yun, maraming salamat. Thank you for watching this video.